Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Bali, mahilig po ako sa mga kwentong kababalaghan kaya natagpuan ko po itong channel nyo. At dahil nasubaybayan ko na ang ilan sa inyong mga naipalabas na kwento, naisip ko ring lakasan na lang ang aking loob at isalaysay ang aking karanasan sa mga aswang noong ako ay binata pa lamang. Matagal ko na pong sinusubaybayan ang inyong mga isinasalaysay na kwentong kababalaghan. Sa tuwing may bago kayong upload ay hindi ko maiwasang manabik dahil mabubusog na naman ang aking kaalaman sa mga kwentong sigurado ako nakapupulutan ng aral, hindi lang sa akin kung hindi sa bawat mga suking tagabakinig. Siya nga po pala, itago nyo na lang po ako sa pangalang Brent. Ako po ay 42 anyos at isang gwardya na nakatoka sa sementeryo. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay ilang dekada na ang lumipas at ito'y naganap sa isang tagong probinsya ng Palawan. Bilang isang gwardya, trabaho ko po ang magbantay sa buong lugar na nakatoka kong bantayan at panatilihin ang kaayusan sa bawat nicho. Karamihan kasi sa mga nakalibing dito ay may mga pinabaong mahalagang bagay na ninanakaw naman ng mga makakati ang kamay. Noong unang ma-assign ako rito, todo rebelde ako. Pinagtawanan pa ako ng aking mga kasamahang gwardya kasi ang gaganda ng lugar na nai-assign sa kanila. Nasa mall, hotel at kahit saang magagarang gusali. Samantalang ako, Kuya Bari, sa sementeryo. Hindi sa nandidiri po ako sa nasabing lugar. Masakit mang aminin, hindi ko naranasang mamatayan. Nabuhay akong masaya kasama ang aking malulusog na magulang. Kaya hindi ako gaanong makarelate sa mga taong nawalan ng mahal sa buhay. Kahit mahirap lang po kami, ay nagmamahalan kami at walang ibang hinangad kung hindi ang maging maayos ang aming araw-araw na pangangailangan. Walang bisyo ang tatay ko, samantalang pareho naman silang masipag ng nanay ko. Masaya na sana ako, Kuya Bari, kahit nasa sementeryo, kung hindi ko lang ba nalamang may ibang mahal ang aking nobyang si Janine. Umiiyak na ipinagtapat niya sa akin ang buong katotohanan na buntis siya at may asawa pa ang nakabuntis sa kanya. Biglang nawasak ang mundo ko sa kanyang sinabi. Mahal ko siya pero hindi ko kayang konsintihin ang kasalanan niya. Hiniwalayan ko siya sa kabila ng katotohanang halos mamatay ako sa sakit nang ipagtabuyan siya. Dito ko lamang naisip na masakit pala ang mamatay. Dahil sa ginawa niya, para na din akong namatayan. Ganito pala ang pakiramdam, yung tipong minuminutong hinihiwa ang aking puso. Pilit ko siyang kinakalimutan at inabala ang aking sarili sa aking trabaho. Naging magaling ako sa larangan ng pagbabantay. At halos wala nang ninanakawang nicho simula nang mag-focus ako sa aking trabaho. Sa totoo lang, hindi ko na nga nagagawang umuwi pa sa aming bahay. Halos ito na kasi ang naging buhay ko, Kuya Bari. Naisip ko lang, hindi lang kapayapaan ang makakamit ko sa lugar na ito kung hindi ang matutong magpatawad at gamutin ang sakit na nararamdaman ko. Nagmumukha man akong tanga ay kinakausap ko ang mga patay na naririto. Inilalabas ko sa kanila ang aking sama ng loob. Kaya naman madalas akong mapagkamalang may sayad dahil nagsasalita daw ako ng mag-isa. Hindi ko na lamang sila pinapansin dahil alam ko namang walang katotohanan ang lahat ng ipinararatang nila sa akin. At talagang nalulungkot lang talaga ako
kaya ako nagagawang makipag-usap sa mga patay na. Kuya Bari, bali ang sementeryo na binabantayan ko po ay may katandaan na. Siguro po ay panahon pa ng Kastila ay nakatirik na ang lugar na ito. May iilang libingan kasi akong nakikita na tunog Espanyol ang mga pangalan at kay gagara pa na tila ba hindi kayang tibagin ang matitibay na materyales na ginamit dito para mapatayo lang ang mga ito. Noong bago pa lamang po ako sa lugar na ito, madalas na akong takutin ng aking mga kasama. Sana daw wag akong samahan ng mga multo habang ako'y nagro-ronda. Palagi ko na lamang silang inaangilan sa tuwing tinatakot nila ako. Naaasar kasi ako sa sinasabi nila, pero kapag mag-isa na lang ako ay talaga namang natatakot din ako. Sa totoo lang, Kuya Bari, hindi ko na halos mabilang kung ilang namatay na at ang nakalibing sa sementeryong ito ang nagpaparamdam sa akin at umiiyak sa hating gabi, habang ako naman ay nakahiga na sa aking higaan sa loob ng aking munting tahanan na nasa tapat lang din naman ng sementeryong ito. Madalas akong maging tulala at hindi na lang dumadayo pa sa madidilim na bahagi ng sementeryo sa takot na baka makakita ako ng multo na siyang tatapos sa buhay ko. Isang araw, pumunta ako sa office upang mag-report. Sakto naman, tinawagan ako doon ni Mama. Kinamusta niya ako. Sinabi ko naman sa kanya na wag na lang siya mag-alala sa akin at ayos lang naman din ako. Hindi ko lang magawang umuwi dahil malapit ng magpasko at alam kong papasyal na naman ang mga magnanakaw sa lugar na ito para lang makahanap ng mga mamahaling bagay na pwede pa nilang pagkakitaan. Sabi ni Mama, baka daw masyado lang akong nalulungkot sa sinapit ng pag-ibig ko kay Janine, kaya ako nagkakaganito. Pwede ko naman daw palitan kaagad ang babae kapag nakahanap ako ng bago. Ay naku, ang nanay ko talaga. Tatawa-tawa lang ako sa kanyang ipinayo dahil parang niloloko ko na lang ang sarili ko na magmukhang masaya kahit ang totoo ay nalulungkot naman talaga ako. Kahit kasi ilang beses kami na mag-away noon ni Janine ay nakakapatawaran kaagad kami. Ngayon lang talaga. Ngayon lang naging matindi ang pagtatalo namin. Nasasaktan ako dahil kahit alam kong niloko niya ako, ay hinahanap-hanap pa din siya ng puso ko. Sabi ko naman sa aking ina, hayaan na lang niya na lumipas ang panahon. Makakalimot din naman ako. Darating ang araw na iyon at pagtatawanan ko na lamang ang alaalang ito. Pagkatapos naming mag-usap sa telepono, ay bumalik na ako sa sementeryo at naglibot na ako bilang duty para sa araw na iyon. Alam mo Kuya Bari, maliban po sa mga magnanakaw, paboritong spot din ng magkakasingtahan na kabataan ang mga nicho dahil na itatago sila ng mga ito para gumawa ng mga milagro. Isa din sila sa mga kailangan kong sitahin upang mapigilan na ang pagdami ng katulad ni Janine sa mundo. Sa aking paglalakad, nakarating ako sa mga malalaking nicho doon sa may punong kahoy ng mangga. Wala naman akong nakikita na kakaiba. Isa pa, yari sa magandang klase ang pader, kaya nakikita ko pa din ang mga tao sa kabilang kalsada. Tumingala ako sa langit. Nagsisimula ng kumulimlim, kaya naman naisip ko nang umuwi. 5:00 na rin naman ng hapon at mukhang uulan pa, kaya napagpasyan kong humakbang na papaalis. Habang naglalakad, dinukot ko po sa aking bulsa ang isang pakete ng sigarilyo at humugot ng isa.
Sinindihan ko po iyon at humithit buga. Saka napalingon sa di kalayuan sa banda ng mga bagong nicho. Doon ay namataan ko si Manong Sepulturero na abala sa pagpupunas ng isang nicho at kumakanta-kanta pa habang nakatingin ito sa isang puntod. Mukhang may napansin siyang dumalaw sa isa sa mga libing doon. Nilapitan ko siya at kinalabit nang makita sa di kalayuan ang isang lalaki. Sa tingin ko po ay nasa edad 40 ito. Kakaiba ang putla ng kanyang katawan na tila ba malapit nang maging abuhin at may mga pambihirang haba ng kamay at kuko. Nakayuko ito sa isang nichong katatapos lang yatang trabahuhin kanina at doon ay payuko-yuko. Tinanong ko si Manong Sepulturero kung kilala ba niya ang lalaking iyon, ngunit umiling lang siya. Wala naman ito kahapon nang inilibing ang dalagang umuuko pa sa nasabing puntod, kaya nagtaka din siya. Kanina daw ay nilapitan niya ito at tinanong kung kaano-ano ba ang namatay, ngunit hindi naman daw siya sinagot, kaya iniwan na lamang niya ito. Bigla akong kinabahan. Baka mamaya bagong modus operandi na naman ito ng mga magnanakaw. Hindi ako nakatiis at nilapitan ko siya. Kinausap ko ang lalaki at natuwa naman ako nang nalaman kong nagsasalita naman pala ito. Nagpakilala ang lalaki bilang si Tony. Anya, pamangkin daw niya ang nakalibing at hindi niya nagawang makahabol kahapon dahil kabababa lamang niya sa barko. Ayon sa kanya, isa siyang seaman at huli na daw nang malaman niyang namatay ang babae, kaya hindi na niya naabutan pa ang libing nito. Nagpatango-tango naman ako saka humingi ng pasensya sa kanya. Mukha namang nagsasabi ito ng totoo, kaya kailangan kong irespeto ang pagluluksa niya, Kuya Bari. Sana nga lang ay huwag itong magtagal dahil tiyak na mahihirapan na itong lumabas, lalo na kapag tuluyang nang gumabi. Isinasara kasi ni Manong Sepulturero ang buong sementeryo para wala nang makapasok pang iba sa loob maliban sa amin. Kinawayan ko pa si Manong Sepulturero saka umalis para umuwi sa aking bahay. Bago ko po ituloy ang kwentong ito ay may commercial lang muna tayo. Naririto na po ang Kasundo Mugs. Ito po ay personal na dinisenyo ko po para sa iyo, kasundo. Ang bawat mug na bibilhin niyo po ay magiging malaking tulong para sa pagpapatuloy namin ng pagbibigay po sa inyo ng libreng kwento at libangan araw-araw. Ang Kasundo Mugs po ay available na po sa Lazada at Shopee. Yung link po ay nasa description ng video ito. Ngayon pa lang po, nagpapasalamat na ako sa iyo, kasundo, sa pagbili mo ng ating Kasundo Mugs. Maraming salamat po and God bless. Noong makarating ako, ay dali-dali kong dinaluhan ang aking cellphone nang mapagtantong nagri-ring ito. Napatda ako nang malamang kong si Janine ang tumatawag. Bigla kong naramdaman ang panginginig ng aking mga kamay. Hindi ko alam kung ano ang aking sasabihin. Gusto ko siyang makausap pero hindi ko alam kung papaano siya sasagutin. Tawagin na akong masukista ng lahat, ngunit mahal ko siya at nakahanda akong kalimutan ang lahat basta magbabago lamang siya. Hindi ko na pinansin pa ang aking sarili na gusto pa yatang makipagdebate at kaagad nang sinagot ang naturang tawag. Wala nang atrasan to. Isang nanginginig na boses ang narinig kong nagsalita sa kabilang linya. Nagmamakaawa si Janine. Mahal na mahal pa rin daw niya ako. Hindi daw niya alam
kung papaano itatama ang kanyang pagkakamali dahil alam niyang siya ang may kasalanan at hindi naman daw ako. Kuya Barry, hindi ko alam kung bakit bigla akong naawa sa kanya, kaya sinabi ko sa kanya na kalimutan na niya ang lahat at mag-usap kami ng personal. Saka ko na lang nalaman at ako'y nagulat dahil nasa labas pala siya ng aking bahay kasama ang kanyang lola, kaya nahihiyang pinagbuksan ko sila. Sa pagkakaalam ko, isang manggagamot ang kanyang lola. Marami itong alam na gamot na pangherbal dahil sa ilang beses ko ng pagkakasakit ay ang matanda ang siyang gumagamot sa akin. Pinaupo ko sila at ipinaghanda ko sila ng makakain. Nagkataong katatapos ko lang ding tanggalin ng balot ang mga pagkaing binili ko sa kanto, kaya isinilbi ko ito sa muntikong mesa para sa aming tatlo. Sa una, nagkakailangan pa kami sa pagkakausap. Pero kalaunan, bigla kong binasag ang katahimikan at nginitian silang dalawa. Matatag kong sinabi na nakahanda akong pakasalan si Janine kahit pa may dinadala siya sa ibang lalaki. Kung kailangan kong angkinin ang sanggol na parang tunay kong anak, ay gagawin ko talaga. Nagkatinginan silang dalawa ni Janine at ng kanyang abuela. Tila ba hindi sila makapaniwala sa aking pinakawalang salita. Gayon na lamang ang pagkapula ng mukha ni Janine saka sinabing hindi ko naman daw kailangang gawin ang bagay na iyon. Ngumiti naman ako at sinabing wala namang problema po iyon sa akin. Sinabi ko sa kanyang nabigla lang ako noong una, kaya sa halip na magkasundo ay nakipaghiwalay ako sa kanya. Natuwa naman sa amin ang kanyang lola. Nagpasalamat pa ang matanda dahil matatahimik na din siya at mapapanatag na sa wakas. Alam niyang maiiwan niya sa mabubuting kamay ang kanyang apo. Nang sa tingin ko ay magiging maayos na ang kaninang tensyon sa pagitan naming tatlo, ay inaya ko silang mamasyal sa aking binabantayan na sementeryo. Mayroon kasi doong park. Gusto sanang iwanan ni Lola si Janine sa bahay ko, pero ayaw namang niyang magpaiwan at gusto niyang sumama. Pagdating namin doon, bumilib sa akin ang maglola dahil hindi daw ako natatakot sa paglilibot doon. Natawa tuloy ako. Kung ang ibang tao ay natatakot, gustong gusto ko naman dito. Ang mga nicho at ang mga puntod ang kaligayahan ko. Nakakatagpo ako ng kapayapaan habang dinadalaw ang mga taong hindi ko naman kilala, ngunit nagiging labasan ko rin ito ng aking sama ng loob. Habang naglilibot, may naurinigan kaming mga kaluskos na biglang nagpatayo sa aking mga balahibo. Tumigil ako sa paglalakad. Pinakiramdaman kong mabuti ang paligid. Maging sina Janine at ang kanyang lola ay huminto din sa paglalakad. Inilibot ko ang aking tingin sa paligid at napansin ko ang kaninang lalaki na dumalaw sa kanyang pamangkin, si Mang Tony. Nagtaka naman ako nang makitang naririto pa rin siya gayong gabi na at ang nakahihindig pa ay nakatuwad na ito at parang may hinuhukay. Nagpaalam ako kina Lola para sitahin sana siya nang bigla akong pigilan ni Lola Janine. Ayon sa kanya, huwag daw akong lumapit. Magtatanong pa sana ako kung bakit nang ilabas niya ang kanyang hindi maihiwalay na langis sa kanyang katawan. Biglang nabaghan ako. Kumukulo ito at parang puputok na yata dahil umaagos na ang ibang laman nito. Sa pagkakatanda ko, naikwento na niya dati
na ang pagkulo ng langis ay palatandaang may aswang sa paligid. Ewan ko ba Kuya Bari, ngunit nakaramdam kaagad ako ng matinding kaba habang pinagmamasdan itong si Mang Tony. Maya-maya lang, biglang nag-iba ang kanyang kilos. Nagpahid siya ng langis sa kanyang katawan at ipinilig-pilig ang kanyang ulo hanggang sa dahan-dahan ay may nagbago sa kanyang mukha at buong katawan. Nalaki ang aking mga mata dahil nagkaroon siya ng pangil at mahahabang kuko. Ang kanyang buhok ay humaba at ang mga braso ay naging mabutla at kulay itim. Nakita kong lumuhod siya sa harapan ng nakalitaw na kabaong ng babaeng kalilibing lang. Sinusubukan niyang buksan ang kabaong habang umaangil na animoy gutom na gutom. Sa aking harapan, nakasaksi ako ng isang nakaririmarim at nakapanghihilakbot na bangungot. Halos panawa na ako ng ulirat habang pinagmamasdan siyang nilalantakan ang kaawa-awang bangkay. Umatras din sina Lola at Janine na noon ay biglang sinapo ang kanyang tiyan. Umakyat ang dugo ko sa ulo nang maalala kong buntis nga pala si Janine. Tapos may aswang pa sa harapan namin na abala sa kanyang ginagawa. Naikuyom ko ang aking kamao at galit na tinignan si Mang Tony. Kailangan mapigilan ang kanyang ginagawa. Lumingon-lingon ako sa paligid at naghanap ng maaaring ipananggalang sa aswang. Sa pagkakataong iyon ay bigla akong tinapik ni Lola at iniabot niya sa akin ang kanyang lana. Anya, pangontra daw ang mga ito laban sa aswang. Kailangan kong maisaboy iyon sa mukha ng lalaki para magtatakbo ito papalayo. Pinaalis ko sina Janine at Lola saka pinagsabihang magtago sa bahay. Maya-maya'y tinawag ko ang pansin ng aswang nang mapagsolo kaming dalawa. Umangil ito nang makita ang hawak kong botelya. Kagaya ng langis, kumukulo din ang lana. Bahagya ko siyang sinabuyan na ikinaangil niya kaagad. Dinaluhong niya ako bigla kaya naghanda na rin ako at buong tapang na sumugod. Hindi ako dapat matakot sa kanya dahil ako ang mananagot kapag may mga bangkay na mawala rito. Kay taas ng naging lundag ng nilalang at dumiretso sa pagbagsak sa akin. Halos hindi ako makahinga nang pagkakalmutin niya ako at hindi tinantanan hanggat wala siyang nakikitang sugat sa aking katawan. Lumaban ako at hinila ang isang baging sa may pader kung saan ako bumalandra. Inilabas ko naman ang langis at isinaboy ko ito sa kanyang mukha. Nagsumigaw si Mang Tony sa hapdi nito, lalo na't napapansin kong parang nasusunog ang kanyang mukha at ang iba pang parte ng balat na nabasa ng langis. Tila isa siyang bulate na inasinan. Nagkikikisay ito. Nang bigla na lang nagbago ang kanyang anyo. Basta na lang kasing humaba ang kanyang buhok at malasinulid na dila. Ang kanyang mukha ay naging kasing itim ng grasa at mas pumula pa ang kanyang mga mata. Sumigaw siya, ngunit nagmukha itong huni sa aking pandinig. Tinakpan ko ang aking tenga at tiniis ang sakit ng aking natamong sugat. Nagpambuno uli kami nang bigla niya akong kagatin. Bigla akong nag-alala dahil hindi ko alam kung papaano siya malalabanan dahil unti-unti na niya akong nagagapi dahil sa kanyang matinding lakas. Ngunit ganun pa man,
nagagawa ko pa ring gantihan siya sa pamamagitan ng paghampas ko ng aking hawak-hawak na baging. Tumulo ang kanyang malalagkit na laway sa aking balat. Nakasusulasok ang amoy noon, Kuya Bari. Tila ba isa siyang naaagnas na bangkay na kay tagal nang hindi na ililibing. Hinayaan ko siyang ipulupot ang kanyang dila sa aking katawan. Habang gumagawa siya ng hakbang upang malamon ako, ay nag-iisip naman ako ng magandang tiyempo, saka ko hinawakan ng mariin ang botelyang may lana at walang babalang ibinuhos ang laman noon sa kanyang mukha. Kay lakas ng naging sigaw ng aswang na iyon at sinubukan pa akong kalmutin, ngunit hindi na niya nagawa pa. Nahagip ng aking paningin ang matalas na itak ni Manong Sepulturero na nakasabit lamang sa isa sa mga nicho, kaya inalerto ko ang aking sarili at pilit ko itong inabot. Walang habas ko siyang tinaga kaagad na labis niyang ikinasigaw dahil sa sobrang sakit. Biglang bumulwak ang masagana niyang dugo kasabay ng pagtirik ng kanyang mga mata. Tila nabigla siya sa ginawa kong pagtaga sa kanya. Hindi nagtagal. Sa di inaasahang pagkakataon, hindi ko alam kung ano ang nangyari at basta na lamang niya akong nagawang sugurin ulit. Sa pagkakataong ito, hindi na ako naagalaw pa nang mapagtantong dinaganan niya ako at dahan-dahang humaba bigla ang kanyang buhok. Nahindik ako dahil sa labis na takot. Hindi ko alam kung papaano matatakasan ang kanyang nakakagimbal na pag-atake. Dahil doon, hindi ako nakapiyok nang biglang pumasok sa aking ilong, mata, bibig at tenga ang kanyang matutulis na buhok na tila ba may sariling buhay at nagagawang gumalaw. Mawawala na sana ako ng pag-asa dahil kahit anong piglas ko ay hindi ko man lang magawang makalayo sa kanya. Ngunit narinig ko ang matinis na sigaw ni Janine. Kasunod ang kanyang lola. Pinagtulungan nilang hilahin ang aswang mula sa pagkakadagan sa akin. Matapos yun ay nakita ko na lang na dumating din si Manong Sepulturero at muli siyang binuhusan ng langis mula sa sarili nitong daladala. Kay lakas ng naging atungal ng aswang at mas lalong naramdaman ang sakit ng kanyang pagkapaso. Kitang-kita ko, Kuya Bari, ang pagkaluto ng kanyang mga balat, kaya naman gano'n na lang ang labis kong pandidiri. Itinaboy siya ni Manong Sepulturero gamit ang tinatago nitong buntot pagi, saka hinagupit ng napakaraming beses. Dito na, tuluyang napaatras ang aswang. Naramdaman ko ang kanyang panghihina at panginginig, kaya kahit lupaypay na ako sa kanyang ginawa, ay bumangon ako at mariin siyang pinagsabihang wag nang babalik pa sa lugar na ito kahit kailan. Umangil naman ang nilalang. Tila nakaintindi naman ang aswang na ito dahil kay bilis nitong gumapang sa damuhan, saka basta na lang lumundag paakyat sa mga nicho at nagkubli na ng tuluyan sa kadiliman. Saka pa lamang kami naginhawaan dahil nakatitiyak akong wala na ang aswang. Dinala ako ni Janine sa ospital. Noong malaman ng aking mga magulang ang sinapit ko, ay pinatigil na nila ako sa paggugwardya at pinag-apply ako bilang empleyado sa opisina ding iyon. Kuya Bari, hindi na ako bumalik pa sa sementeryo at sa kabutihang palad ay nakatuluyan ko si Janine. Kahit nagkamali siya, nakikita ko naman na pinili niyang magbagong buhay.
Masaya kami sa aming pamilya ngayon, lalo na't makalipas lang ang 2 taon ay nagpakasal na kami. Sa ngayon, Kuya Bari, 3 na ang anak namin. Kahit papaano, naitataguyod namin sila ng maayos at pinalaking may takot sa Panginoong Diyos. Higit sa lahat, pinalaki namin silang walang takot sa mga aswang. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Isang matinding pangyayari sa aking buhay ang hinding-hindi ko na po malilimutan. Maraming salamat, Kuya Bari, and more power po sa inyong channel. God bless po sa lahat ng kasundong nakikinig sa mga oras na ito. Maraming salamat at lubos na gumagalang, Brent. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Gino. 29 anyos. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari dito sa aming lugar sa Band Mill, isa sa mga sityo ng Bai City. Nag-aaral ako sa isa sa mga universidad ng Bais at marami-rami na ding narinig na mga kwento tungkol sa mga aswang. Mahirap ipaliwanag, ngunit kung ako ang tatanungin ay naniniwala po ako sa kanila, Kuya Bari. Naniniwala ako sa kabila ng katotohanang hindi ko pa nakikita kailanman ang mga anyo nila. Akala ko nga po hanggang kwento na lang ang lahat ng aking naririnig. Hindi ko inaakala na habang nakikipagkwentuhan ako sa aking mga kaibigan, kaanak at kakilala, ay may tunay palang aswang sa paligid na tahimik lamang kung magmasid sa amin. Tila ba kinakabisado niya ang lahat ng aming kwentuhan, lalo na kapag nariyan ang mga kaibigan kong maiingay. Ayaw niya na pinag-uusapan siya. Kaya lang hindi niya naman magawang pakialaman kami sa takot na talagang mabuking namin ang tunay niyang pagkatao. Kuya Bari, siya ay si Ate Edna. Siya po ay kusinera sa karinderya na nasa tapat ng aming pinapasukang eskwelahan. Kilalang suplada itong si Ate Edna. Tahimik ito at palaging seryoso. Ayaw na ayaw din ito ang tinititigan siya. Minsan nga, nang hindi sinasadyang matingnan siya ng isang estudyante, ay gayon na lang ang pagwawala niya, kaya marami ang umiiwas talaga sa kanya. Karamihan nga naman sa estudyante, lalo na yung mga elementarya, masyadong mga pilyo, maluloko, mahilig mambulabog at nagbibiro ng hindi talaga nakakatuwa. Minsan naman, kapag nagkataong ako ang kumakain sa karinderya, hindi ko sinasadyang mapatitig sa kanya. Hindi naman siya nagagalit sa akin kasi hindi ko naman ipinapakita sa kanya na natatawa ako o nahihiwagahan sa kanya. Pansin ko lang, kapag tinititigan ko siya ay nagmumukha siyang balisa at hindi mapakali. Ang kanyang mga mata ay lumilikot at animo hindi nagiging komportable. Tila ba hindi niya gusto ang palagi siyang titigan. Sabi naman ng iba kong mga kaklase, ang aswang ay ayaw na tinitingnan. Nagagalit sila kapag tinitingnan sila. Naiirita daw sila at nagkakaroon ng pagkakataong manakmal kapag nagalit ito. Kaya naman kapag nagpupunta ako sa kanyang karinderya upang kumain ay iniiwasan ko na lamang ang gawin iyon. Karamihan sa mga estudyante, guro o kahit sinong customer na walang nalalaman sa mga usap-usapan
ay kumakain sa kanyang mga lutong ulam. Pero mula nang malaman ko ang totoo ay hindi na ako makampante. Palagi na ako nagdadala ng sarili kong pagkain. Kuya Bari, alam ko namang ligtas ako sa panghahawa kung sakali dahil may langis na pinamana sa akin si Lola Dina at napapansin kong palagi itong kumukulo kapag ka napapalapit ako sa kanya. Sa totoo lang, gustong-gusto ko nang ipagkalat sa lahat na tunay ngang isang aswang ang babae, ngunit hindi ko naman po ito magawa. Nagkaroon ako ng ideya na baka pwede kong matyagan ang lahat ng kanyang mga kilos. Kung kaya't isang araw, nagkataong wala kaming pasok sa eskwelahan. Bali, nangungupahan lang kami ng mama ko sa isang apartment malapit lang din sa pinapasukan kong eskwelahan. Ang mama ko ay sa umaga natutulog, samantalang nagtatrabaho naman siya sa gabi. Hiwalay na sila ng aking ama na may iba ng pamilya at hindi na din ako tumatanggap pa ng suporta na nanggagaling sa kanya. Ayaw na kasi ni mama na magkaroon pa ako ng ugnayan sa aking ama, kaya naman tinutulungan ko na lang din siyang umiwas para wala ng gulo. Dahil dito, nagpakalayo-layo kami hanggang sa humantong kami dito sa Maynila. Malungkot ako at walang kaibigan, pero nang magkaroon ako ng kakilala dito sa bago naming lugar ay nagkaroon ako ng pagkakataon na maging masaya. Madalas akong kwentuhan ng aking mga bagong kaibigan. Ito ang dahilan kung bakit nakilala ko si Ate Edna at nalaman ang tunay niyang pagkatao. Dahil nga nakukuryoso ako sa totoong tinatago niyang lihim, kailangan ko siyang matyagan at pagmasdan sa malayo. Pasimple ko tong ginagawa hanggang sa maisip ko ngang sundan siya mula umaga hanggang madaling araw. Pasado 2:00 pa lang ng madaling araw ay nakabihis na ako. Inihanda ko na ang mga dadalhin ko dahil sinabi ko kay mama na ako na muna ang mamimili ng mga kakailanganin namin para sa isang linggong konsumo. Sinabi ko pa sa kanya na magpahinga na lang muna siya dahil day off naman niya. Maliban doon, plano ko talagang sundan si Ate Edna dahil sabi ng aking kaklasing si Gina ay namimili raw ito sa palengke tuwing madaling araw. Kahit natatakot man, ay walang pag-aalinlangan na sinundan ko siya. Walang imik akong tumayo sa isang madilim na bahagi ng kalsada at naghintay ng susunod niyang gagawin. Hindi naman problema sa akin ang pagsunod sa kanya dahil may bisikleta naman po ako, Kuya Bari. Napansin kong kahit may kalayuan sa aming tahanan ang palengke ay hindi siya pumapara ng kahit anong tricycle man lang. Hindi ko din maiwasang kilabutan dahil mukhang hindi siya nakikita ng mga driver. Para bang nananatili siyang anino na nilalagpasan lamang ng iba pang mga taong paruot parito sa kalsada. Marami na ang mga tao kahit maaga pa lamang. Ang iba ay namamalengke at abala na sa pakikipagtawaran ng bibilhin nilang rekados samantalang maagang namamasada ang iba bilang driver ng tricycle at jeep. May mga namataan pa akong nakahilirang kakanin sa gilid ng entrada ng palengke at nakakatakam naman tikman, kaso lang dahil may sinusundan ako ay hindi ko man lang magawang tumigil kahit saglit. Pareho naming alam kung nasaan ang palengke, kaya hindi ko alam kung bakit lumiko siya sa isang kanto at nagpatuloy sa kanyang paglalakad.
Ang nangyayari kasi Kuya Bari, nilagpasan namin ang palengke at balak niyang magpunta sa ibang lugar na hindi ko nasisiguro kung saan iyon. Ngunit ganun pa man, walang reklamong sinundan ko pa rin siya at hindi na hinayaang mawala pa siya sa aking paningin. Nakita kong lumiko siya ulit sa isang crossing na sa tingin ko po ay papunta sa isang makipot na kalsada. Nagpatuloy lang ako sa pagpapadyak at pinagsikapan ko ang maging maingat at huwag mapahalata na sinusundan ko siya. Alam kong may iba pa siyang pupuntahan kaya naman kabado akong sumunod sa kanya. Hindi naman po ako natatakot dahil may dala akong buntot pagi at isang dakot na asin. Isa pa, may nakakalat namang poste sa paligid na siyang nagbibigay liwanag sa bawat kanto na aming daraanan. Nakadistansya lang po ako sa kanya kaya hindi niya ako mapapansin. Nakarating kami sa isang pamilihan at may iilan na ding tao doon. Naglilinis at nagdi-display ng mga kanilang paninda. Sa tingin ko po, kakaiba naman ito sa palengke na madalas naming puntahan ng aking ina. Madalang ang mga taong namimili dito, ngunit mukha namang malinis ang kanilang mga paninda. Ang iba sa mga tindera ay nagsipaghanda na sa pagbabahig ng mga paninda nilang isda, karne at mga gulay. Hindi yata nila napapansin si Ate Edna na mas binibilisan ang lakad papunta sa kanyang pupuntahan. Kinakabahang napalunok ako at saglit na nagpahinga. Tila hindi ako naging komportable dahil nanlalamig na ang aking mga kamay sa kabila ng pagtagaktak ng aking malapot na pawis. Unti-unting namumuo ang tensyon sa aking buong pagkatao. Iba lang ang kutob ko sa lugar na ito. Mahirap makipaglinawan sa mga tao lalo na't mas tinitingnan pa nga nila ako kaysa kay Ate Edna na siyang dapat kong matyagan. Sa tingin ko talaga Kuya Bari, alam na alam ng mga tao sa lugar na ito ang tunay na katauhan ni Ate Edna. Kinakausap, niningitian at binabati kasi ito ng mga tao. Nanginginig at nanlalamig na sinundan ko siya hanggang sa makarating naman kami sa mas malawak pang gusali. Para itong isang pribadong palengke. Sa di kalayuan, may nakita akong isang stall kung saan hindi ko kayang sikmuraing tignan ang mga bagay na mismong nakasabit sa lugar na iyon. Mangyak-ngyak na palingon-lingon ako sa paligid habang sapo ang bibig at pigil na pigil ang sariling bumunghalit ng iyak. Sa aking harapan, sa loob mismo ng stall na una kong nadaanan, may iilang lalaki ang abala at tila ba may mga bahid ng dugo ang kanilang mga damit. Sa tingin ko Kuya Bari, sila ang mga matador na nagtatadtad ng laman ng isang hindi ko matiyak na karne. Ang alam ko lang, gusto kong masuka. Iba kasi ang hatid ng malansang dugo sa aking ilong. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa aming kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Naisip ko, baka katayan na mga double-dead na karne ang naroroon at mas mura ang benta. Kaya sa nasabing lugar, naisip bumili nitong si Ate Edna. Siguro may mga suki na siya kaya gusto niya doon na mamalengke.
Mukha namang magiliw ang mga taong naroroon. Ayaw ko kasing i-entertain ang mga negatibong bagay na nasa isip ko. Lalo na't kapag nasimulan ko ng matakot ay talagang hindi na ako makakalimot at masisindak na talaga ako. Walang imik ko pa din na sinundan itong si Ate Edna hanggang sa makarating kami sa isang mas malaki na stall. Tumuloy ang babae sa loob samantalang lumibot naman ako sa kabilang dako. Nakahanda ako sa ginawa kong pagsunod sa kanya dahil may suot-suot akong sombrero. Naglagay ako ng peking nunal sa mukha at naglagay din ako ng contact lens sa aking mga mata para kahit papaano magbago ang kulay nun. Nagkunwari akong namimili din ng karne at sumilip-silip sa mga freezer. Ibig kong himatayin sa takot nang sa pagbukas ko sa mga lalagyan ay sa halip na karne ng baboy ang aking nakita ay mga putol-putol na katawan ng isang babae, lalaki, bata at matanda. Napasandal ako sa isa sa mga dambuhalang freezer at nasapo ko ang aking ulo. Bigla akong nakaramdam ng pagkahilo kaya gusto kong ikalma ang sarili ko. Wala akong balak na magaya sa mga taong nasa loob ng mga freezer na mukhang hindi maganda ang pinagdaanan sa kamay ng mga hayok sa laman na mga aswang. Napatalon ako sa gulat nang lapitan akong bigla ni Ate Edna. Tinanong niya ako kung ayos lang ba ako. Napatingin ako sa kanya. Sinabi ko sa kanya na ayos lang ako at wag na siyang mag-alala dahil ganito lang talaga ang nangyayari sa akin kapag ilang buwan na akong hindi nakakalantak ng tao. Humalakhak siyang bigla at tinapik ako ng labis kong ikinataranta. Sa totoo lang, Kuya Bari, gusto ko nang magsumigaw at magtatakbo palayo sa lugar na iyon, ngunit pinigilan ko na lamang ang naghuhumirentado kong sistema. Sabi niya, marami daw mura ngayon, lalo na ang mga bagong dating mula sa isang probinsya ng Mindanao. Masasarap daw dahil presko at kamamatay lang. Ibig ko din talagang himatayin na lang nang mapag-alamang kong ang tinutukoy niya ay ang mga taong namatay sa giyera sa isang bahagi ng kabundukan ng Mindanao na kinuha lang ng iilang kasamahan niya. Inilipad lang daw ang mga ito dahil alam naman nilang hindi na ito magagawa pang ilibing ng mga kamag-anakan kaya papakinabangan na lamang nila. Makailang beses akong lihim na napa-sign of the cross. Hindi ko alam kung nananaginip ba ako o totoo ba ang pinagsasabi niya. Bago pa man ako makapag-react sa sinabi niya, ay iniwan niya ako at baka raw maunahan ako ng iba sa sinasabi niyang sale na parte ng laman ng karne na balak niyang habulin. Noong maiwan akong mag-isa, ay naisip kong uminom ng tubig at maglakad-lakad muli. Tahimik naman at walang tao sa aking kinaroroonan kaya naisip kong walang mapapagawi na sa lugar na iyon. Dala-dala ang hiniram kong kamera sa aking kaibigang si Lito. Palihim kong kinunan ng litrato ang mga dambuhalang freezer pati na rin ang mga laman nito. Wala akong nilagpasan dahil lahat ng ito ay kinuhaan ko para maging ebidensya. Walang ingay akong lumapit sa isa sa mga malalapad na dingding na sa tingin ko po ay kwarto at sumilip sa naroroong butas. Mukhang may mga tao sa loob. Naririnig ko kasi ang mga ingay ng nagtatawanan at mga nag-uusap. May nagtatadtad at nagkakatuwaan.
Nakita ko sa butas na abala sa pagbili ng mga karne itong si Ate Edna. Akala ko karne lang ang aking makikita, iyong normal na karne. Ngunit hindi ko mapigilang masindak nang makita ang iilang bangkay ng tao na kinakatay nila at parang baboy na pinagtatatadtad. Gimbal na napaatras ako, saka nagduduwal na yumuko sa aking paanan. Gustong bumaliktad ng aking sikmura sa aking nasaksihan. Ni sa hinagap, hindi ko inaasahang makakakita ako ng ganitong tagpo. Tao ang kanilang kinakatay sa loob ng kwarto na iyon. Papaano nila nagawa ang mga ito nang hindi sila nahuhuli ng mga otoridad? May nakikita pa akong pinapapak ang isang tenga ng animoy sobrang sarap. Malutong na ito dahil narinig kong sinabi ng isa sa mga matador na pinalutang daw niya sa mantika ang crispy tenga na iyon. Nanlabo ang aking mga mata dahil sa aking mga narinig at nakita. Ilan sa nakita kong nakasabit ay mga buntis, tinamaan ng baril at mga batang edad 10 pataas at mukhang ilang linggo nang nawawala. Walang kaalam-alam ang mga kapamilya ng bawat biktima na ang kanilang anak ay naririto sa katayang ito. Patay na at nakasabit pa sa isa sa mga tagong lugar na masahol pa sa kinalalagyan ng mga hayop. Napatalon ako sa gulat nang muling marinig ang boses nitong si Ate Edna. Inutusan niya kasi ang matador na kumuha ng sariwa at batang karne. Gusto niya ito dahil mura na ay malambot pa. Marami ang kinuha ng tagatadtad at sinabing dadagdagan pa nito ang bawat kilo niya kapag isinama niya ang mga ulo nito. Kaagad namang tumango si Ate Edna, sabay sabing kukunin niya pati ulo ng namatay na babae. Nag-iwan pa siya ng instruksyon kung aling parte ang kailangan niyang ipatadtad, ipaggiling at sasabawan para ihalo daw sa bulalo upang hindi raw mahalata kaagad ang kanyang mga nilutong putahe. Pakiwari ko, Kuya Bari, ay gusto nang lumipad ng aking espiritu dahil sa matinding takot ng mga sandaling iyon. Para akong mawawala sa katinuan habang naririnig ang mga pinag-uusapan nila. Halos mawalan ako ng lakas dahil para mapasalampak ako ng upo sa likuran ng malapad na dingding na iyon. Noong inilibot ko ang aking tingin sa buong paligid, para akong aatakihin na kaagad sa puso dahil sa matinding takot. Dagdag pa ang nakakalat na mga nadurog na laman sa iilang parte ng katayan. May mga nakasabit na taong kalahati na lang ang naiwan at mukhang hindi pa natatapos na katayin. Ginawa ko ang lahat para makaalis ng walang ingay at kumaripas na ng takbo. Wala na akong pakialam kung maabutan man ako, basta ang mahalaga makaalis ako kaagad sa lugar na iyon. Nagtatakbo ako at hinanap ko ang aking bisikleta at hindi tumigil kesi hodang hingalin ako dahil sa matinding takot. Pakiramdam ko ay may mangyayaring hindi maganda kapag nagtagal pa ako doon. Hindi ko na namalayan na nakauwi na pala ako sa aming bahay. Niwala akong nabiling pagkain at nagdahilan na lang ako sa aking ina na sinabi ko masama ang aking tiyan. Hindi naman nagalit ang aking ina at siya na raw ang bibili kung kaya't siya na ang umalis. Humingi naman ako ng pasensya sa kanya saka nagpaalam na magsi-CR na ako.
Pag-alis ng aking ina ay tumungo ako sa aking silid. Pagkasarado ng pinto ng aking silid ay napahagulgol ako ng iyak. Takot na takot ako. Sa totoo lang, Kuya Barry, ngayon lang ako nakakita ng mga bagay na nakahihindik na sitwasyon. Hindi ko akalaing may mga tao pa pala talagang mas lamang ang pagiging hayop ng isipan kaysa sa mga kagaya nating tao na matino mag-isip. Noong mahimasmasan ako sa kaiiyak ay nagpasya akong lumabas upang maglakad-lakad. Ang karinderya ni Ate Edna ay mas marami ang customer ngayon at marahil hindi na iyon magbabago pa. Mabili ang kanyang mga tindang ulam dahil masarap raw ang templada ng mga ito. Nais ko namang mahilo nang maisip ang tungkol doon. Alam na alam kong tao ang pangunahing sangkap ng kanyang mga inihahaing putahe. Hindi ko alam, Kuya Barry, kung anong pumasok sa kokote ko. Hinamon ko at gusto kong mapatunayan ang lahat. Pumasok ako sa karinderya at nagpa-serve ng isang bulalo. Alam kong inihalo niya doon ang iilang parte ng laman ng tao na may pakiramdam akong mabilis kong makikilala kung ikukumpara sa tunay na karne ng baka. Kabado akong naghintay. Noong maihain ang aking inorder na pagkain ay hinalo-halo ko ito, saka ko ibinukod ang mga napansin kong kakaiba sa mga karne para ipakita sa iilang kasamahang kong customer. Kahit kinakabahan man, ay nilakasan ko talaga ang aking loob para mailigtas ang mga taong inosenteng kumakain ng kapwa-tao. Noong nasa kalagitnaan na ako ng paghalukay sa sabaw, nang magulat ako sa aking nakuha sa mangkok. Isang putol na tenga ng tao. Gusto kong masuka nang makitang may nakakabit pang hikaw sa dulo noon, kaya kahit wala pa akong nakakain ay nagsuka ako dahilan para maagaw ko ang atensyon ng mga customer. Kitang-kita ko ang pagkabigla sa mukha ni Ate Edna, saka biglang nanlisik ang kanyang mga matang nakatingin sa akin. Hindi siya nakontento at walang babalang sinugod ako sa aking kinauupuan. Bago pa man niya ako masakmal ay ipinagsigawan ko sa lahat na aswang si Ate Edna at laman ng tao ang binebenta niya sa aming mga customer niya. Nagulat ang lahat ng taong kumakain noong itinaas ko ang pirasong tengang aking natagpuan sa aking mangkok. Halos mapaduwal sila noong makita nila ang hikaw na nakakabit pa sa tenga na iyon. Nataranta ang lahat ng mga taong kumakain sa loob, kaya nagkanya-kanya na sa pagsipulasan ang mga tao at nagtatakbo palayo sa karinderya. Maging ang iilan sa mga tindera ay hintakot na humingi ng tulong hanggang sa may makapagsumbong sa mga tanod na nagkataong nasa paligid lamang at nagbabantay sa kaayusan ng aming lugar. Hinabol nila ang tumatakbong si Ate Edna saka pinagtulungan na bugbugin. Noong manlupaypay na ito, akala ng mga tao ay mamamatay na ito, ngunit hindi pala. Biglang pinagkakalmot ang mga taong nasa harapan niya at mabilis itong tumakas. Hinabol naman siya ng taong bayan, ngunit sa kasamaang palad, dahil sa bilis na taglay nitong tumakbo na parang isang aso, ay hindi na nila ito nakita pa at pumasok ito sa masukal na parte ng kakahuyan. Maraming nagalit sa kanyang ginawa. Kaso lang, sa halip na matuwa po ako, ay takot ang aking naramdaman.
Ako kasi ang pangunahing dahilan kung bakit natuklasan ang kanyang pinakatatagong lihim, kaya umaasa sana na wag na niya akong balikan pa. Simula noon, hindi na naman namin nakita pa si Ate Edna. Kung nasaan man siya ngayon, tanging hiling ko na lamang ay wag na siyang bumalik pa at ulitin ang kanyang ginawa sa bayan. Dahil kasi sa mga bagay na aking nasaksihan ay nagkaroon ako ng matinding depresyon na kinakailangang ilapit sa isang psychologist. Mahigit 3 taon din po akong dumaan sa therapy bago ako tuluyang gumaling. Nagmistulang bangungot ang nangyaring kababalaghan sa akin na hindi ko kailanman malilimutan na. Sa ngayon po, Kuya Bari, nakapagtapos na po ako ng aking pag-aaral. May maayos naman akong trabaho at nasusuportahan ang lahat ng pangangailangan namin ng aking ina. Kahit po 2 lang kami ay masaya naman dahil nagkakasundo kami at nagtutulungan sa lahat ng bagay. At bago ko po malimutan, higit sa lahat, botong-boto siya sa bagong girlfriend ko na malapit na niyang maging manugang. Tanging dasal ko lang, magsimula kami ng maayos na buhay at ilayo na kami sa kababalaghan, kagaya ng mga aswang na alam kong nakahandang lumantak para lang malamnan ang kanilang nagugutom na tiyan. Dasal lang po tayo palagi at mas palawakin ang pakikipaglapit natin sa Panginoong Diyos para ilayo niya tayo sa lahat ng kapahamakan. Wala namang mas nakahigit sa mga nilalang na aswang kaysa sa ating buong may kapal. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Kuya Bari. Salamat po ng marami and more power po sa inyong channel. God bless po sa lahat ng nakikinig na kasundo ngayon. Lubos na gumagalang, Gino. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.